Ito naman yung mga pinakabagong price list updates ni Oppo this 2025. So what's up guys sa mga pinakabagong price list updates sa ating Oppo smartphone this 2025. So mag-start muna tayo dito sa ating entry level smartphones. So let's start of our Oppo A18. So eto yung mga specifications and also yung kanyang design as you can see po. Kung pag-uusapang display lang naman ay mayroon tayo ditong 6.56 HD Plus IPS LCD display na mayroong up to 90Hz sa kanyang refresh rate. For only 4,699 to 5,499 para sa kanyang second variant. Pagdating sa kanyang camera quality ay meron tayo ditong dual rear camera setup with 8 megapixel for the main camera sensor and 2 megapixel naman para sa kanyang mono depth and 5 megapixel naman para sa kanyang selfie camera. Supported po siya hanggang 1080p up to 30 fps sa kanyang video quality. Kung performance lang naman ay meron tayo ditong MediaTek Helio G85. Dating sa kanyang battery ay meron tayo ditong 5,000 mAh of battery capacity with 10 watts sa kanyang charging speed na naka Type-C na po yan. If may budget ka lang naman at gusto mo mag-upgrade for the better display and also sa kanyang battery capacity and charging speed lang naman, eto lang naman yung ating Oppo A3X. Dahil kung pag-usapang display lang naman ay meron tayo ditong 6.67-inch HD Plus IPS LCD display na mayroong up to 90Hz sa kanyang refresh rate. Price starts at 4,999 for 864 and 6,499 naman para sa ating 8128. Ito pala yung naka-highlights ng mga features niyan, also yung kanyang camera quality and also yung ating video quality. Supported po to hanggang 1080p by 30 fps sa kanyang rear camera sensor and also para sa ating selfie camera ay 720p by 30 fps. As you can see po, na may 6.67-inch IPS LCD display na merong up to 90Hz sa kanyang refresh rate. And pag-uusapang performance lang naman ay meron tayo ditong Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. Kung pakunatan lang pag-uusapan natin dito, meron siyang up to 5,110 mAh of battery capacity with 45 Super VOOC charge sa kanyang charging speed. Ito pala yung kanyang dalawang variants na kasama. So next naman po tayo, punta naman tayo dito sa ating Oppo A3. So ito po yung ating Oppo A3. Pagdating sa kanyang display, meron tayo ditong 6.67 IPS LCD display na merong up to 90Hz sa kanyang refresh rate. By the way, naka-punch hole na rin to. And sa kanyang performance, meron tayo ditong Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4. And for the camera quality, meron tayo ditong 50 megapixel for the main camera sensor and 5 megapixel naman para sa kanyang selfie camera. So kung pag-uusapang durability lang naman ay naka-military grade po tayo dito sa ating Oppo A3. Kung pakunatan lang pag-uusapan natin dito, mayroon tayo ditong 5,100 mAh of battery capacity with 45 watts sa kanyang Super VOOC charge. So ano sa tingin nyo guys? Okay ba siya for its price range? Comment down below. So magtitik muna tayo dito ng ating sample shots ng ating Oppo A3. Ayan po, yung kanyang camera quality. So try natin i-zoom. Ayan, as you can see. I-zoom out natin. Ayan. So punta naman tayo dito sa ating Oppo A60. So ito pala yung ating first variant, 9,999 for 8128 and 11,999 for 8256. Ito pala yung mga naka-highlights ng mga specifications ng ating Oppo A60. Pagdating sa kanyang display ay mayroon tayo ditong 6.67 HD IPS LCD display na mayroong up to 90Hz sa kanyang refresh rate. Kung pag-uusapang main camera sensor naman ay meron tayo ditong 50 megapixel for the main camera sensor and also meron tayo ditong 8 megapixel para sa kanyang selfie camera and 2 megapixel naman para sa kanyang deep camera. Pag-usapang performance lang naman, meron tayo ditong Qualcomm Snapdragon 680 with naka-octa-core na rin siya. And sa kanyang durability ay slim up to 7.68mm, naka IP54 splash dust resistance. For the video quality, supported po siya hanggang 1080p by 30 fps. So ito pala yung full specifications ng ating Oppo A60. So lipat naman po tayo, punta naman tayo dito sa ating Oppo Reno 11
F5G. Ito pa yung mga specifications niya for 17,999. Meron na tayong 8256. So sa kanyang display naman ay mayroon po tayo ditong 6.7 Full HD Plus na naka-AMOLED display and meron tayo ditong 120Hz sa kanyang refresh rate. Kung pag-uusapang peak brightness naman ay meron tayo ditong 1,100 nits sa kanyang peak brightness na mayroong IP65 for splash dust resistance. So it means pwede siyang matalsikan ng tubig at huwag lang po siyang mababad. So in terms sa kanyang processing power ay meron tayo ditong MediaTek Dimensity 750 with 6 nanometer process sa kanyang octa-core. So pagdating sa kanyang main camera sensor ay meron tayo ditong triple camera setup. Meron tayo ditong 64 megapixel OmniVision and for the second camera ay meron tayo ditong 8 megapixel para sa kanyang ultra wide angle lens and 2 megapixel naman para sa kanyang macro lens. And for the selfie camera ay meron tayo ditong 32 megapixel. Supported po siya hanggang 4K resolution 30 fps. Pagdating sa kanyang battery capacity, meron tayo ditong 5,000 mAh with 67 SuperVOOC charge na rin siya. So ito po yung full specifications ng ating Oppo Reno 11F 5G. So next naman po punta naman tayo dito sa ating Oppo Reno 12F 5G for 8256, 18,999. Ito po yung ating design as you can see po. Pagdating sa kanyang display, meron tayo ditong 6.67-inch FHD Plus na naka-OLED display up to 120Hz sa kanyang refresh rate. And meron na tayong 5G dito. Sa kanyang performance lang naman ay meron tayo ditong MediaTek Dimensity 6300 with 6 nanometer process. And for the rear camera sensor ay meron tayo ditong triple camera setup in which meron tayo ditong 50 megapixel for the main camera sensor and 8 megapixel naman para sa kanyang ultra wide angle lens and 2 megapixel para sa kanyang macro lens. For the selfie camera, meron tayo ditong 32 megapixel. And supported po siya hanggang 1080p by 60 frames per second up to 1080 by 30 fps. By the way, ito pala yung mga naka-highlights, mga specifications natin. As you can see po, meron tayo ditong dual video setup natin. Pwedeng-pwede po siya for vlogging. Pagdating sa kanyang battery ay mayroon po tayo ditong 5,000 mAh up to 45 watts super fast charge na po siya. And sa kanyang connectivity, meron tayong 5G dito, naka Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, under display fingerprint, USB-C and OTG. So next naman po punta naman tayo dito sa ating Oppo Reno 12 5G. Ito po yung naka-highlights mga specifications natin. Meron tayo ditong AI functions. As you can see, ito po yung kanyang design and also yung kanyang sides. Yung kanyang bezel po, naka-curve display na po yan. And also, naka-punch hole na po yung kanyang design as you can see. Ito po yung kanyang camera quality. Sa kanyang display, meron po tayo ditong 6.7-inch AMOLED display, FHD Plus na naka 120Hz sa kanyang refresh rate. And pagdating naman sa kanyang processor, meron tayo ditong MediaTek Dimensity 7300 with 4 nanometer process. Pagdating sa kanyang main camera sensor, ay meron po tayo ditong 50 megapixel with optical image stabilization, naka Sony lens na rin siya. And sa kanyang second camera ay meron po tayo ditong 8 megapixel ultra wide angle lens and 2 megapixel para sa kanyang macro lens. For the front camera or selfie camera natin ay meron po tayo ditong 32 megapixel. Supported po siya hanggang 4K resolution by 30 fps sa kanyang video quality. Ito pala yung ating video quality ng ating Oppo Reno 12 5G using 1080p by 60 frames per second ng ating video quality. Ayan, zoom natin para makita nyo talaga. And supported po siya hanggang 4K resolution by 30 frames per second as you can see. And eto pala yung ating design ng ating back camera. And yan po yung ating full specification and also yung kanyang cash price ng ating Oppo Reno 12 5G. Next naman po punta naman tayo dito sa ating Oppo Reno 12 Pro 5G. Ito po yung ating display. As you can see, kung pag-uusapang display lang naman ay meron po tayo ditong 6.7-inch curved AMOLED display na merong full high definition with HDR10 Plus na merong up to 120Hz sa kanyang refresh rate. And for the selfie camera ay meron po tayo ditong 50 megapixel with optical image stabilization and 50 megapixel naman para sa kanyang telephoto hanggang 2 optical zoom lang din and up to 8 megapixel naman para sa kanyang ultra wide angle lens. For the front or selfie camera ay meron po tayo ditong 50 megapixel and both
selfie and rear camera sensor ay supported po sila hanggang 4K resolution by 60 frames per second sa kanyang video quality. And for the battery capacity ay meron po tayo ditong 5,000 mAh up to 80 watts. Superbook charge na rin siya from 0 to 100, 46 minutes puno na po yan. By the way, ito pala yung mga full specifications ng ating Oppo Reno 12 Pro 5G and yung kanyang mga features. As you can see, supported po siya hanggang 1080p. Ito po yung ating sample ng ating 60 frames per second ng video quality. And also yung kanyang 4K resolution and 30 frames per second lang din. As you can see. That's all videos for today. Kung nagustuhan mo aking video, don't forget to like, subscribe na rin sa aking YouTube channel and hit na rin yung notification bell para always po kitang ma-update this 2025.